Babalikan ko talaga yung pinuntahan namin sa Japan. Tapos i-DIY ko para ma-share ko rin sa inyo. Ngayon naman guys, nag-aaral ako ng Korean language. Sige na nga, sasabihin ko na kung anong visa ina-apply natin. Life in Manila. Guys, kwento ko na sa inyo yung visa application. Guys, grocery time. Oh my gosh, parang nagiging totoo na yung bahay ko. Hi guys, welcome back to my channel. So we are back here in the Philippines. Kakatapos lang ng brand trip ko with Japan Tourism guys. So, nagpunta kami sa Japan. Hindi ako nakapag-vlog. I'm very sorry. At pinagsisisihan ko na hindi ako nag-vlog kasi sobrang ganda ng pinuntahan namin sa Japan guys. It was a different prefecture. First time ko doon sa may Kanazawa, Toyama, tas Nagano. Tas umakyat kami sa mga Japan Alps. Check nyo na lang sa social media ko sa Instagram. Ayan, nag-upload ako sa Instagram, sa Facebook. Sa TikTok hindi masyado. But yeah, you can follow me sa mga social media accounts ko. Doon ko in-upload yung mga short form videos. Kasi brand trip kasi siya. So ang focus talaga is gumawa kami ng mga short form videos, mga photos. So hindi ko masyadong masingit yung YouTube. Tapos syempre we have to follow itinerary, we have to follow. Tapos marami ding mga, di ba Japan, marami mga medyo mahigpit sila sa mga pag-film ng mga videos. So kailangan ng permission sa mga pag-film ng mga pinupuntahan namin. So hindi ko siya mag-vlog ng maayos kasi kailangan ng permission. But on the silver lining side, sige, babalikan ko talaga yung pinuntahan namin sa Japan. Tapos i-DIY ko para ma-share ko rin sa inyo. Baka balik tayo ng ibang season, no? Summer kami nagpunta ngayon. Gusto kong bumalik doon ng another season para mapakita sa inyo kung paano sumakay ng Shinkansen, kung paano mag-commute. Kasi kami nakakotse lang kami. Meron kasi kaming service. Kasi nga work trip siya, no? So merong service, so chill lang yung buhay namin doon. But next time pag bumalik tayo, i-share ko sa inyo yung DIY version, no? But for now, you can check my social media accounts. Doon ko ina-upload yung mga pinuntahan namin. Sobrang ganda. Akala ko parang napuntahan ko na yung mga magagandang lugar sa Japan. Ang dami pa palang magaganda. But anyway, nandito na tayo sa Philippines, and then akala ko makakapagpahinga na ako, pero life update, ang dami ko pa rin kailangan gawin dito sa Pinas. So ngayon nandito ako sa may Makati area kasi mag-a-apply tayo ng visa. Kasi alam ko ilan sa inyo nagtatanong na, Marvin, punta ka naman sa ibang bansa naman or malalayong lugar naman. We will guys, we will. Sorry. Actually, initially talaga ang plan ko talaga this year is mag-visit tayo ng mga kakaibang bansa, mga malalayong bansa. Kaso nag-iba yung plano ko because ang daming dumating na blessings, no? Ang daming dumating ng mga brands na nag-o-offer ng work trip, and syempre hindi naman ako ang tawag doon, impokrito ba? Magpapaka-impokrito na kapag may lumalapit sa'yo na brands, libre na travel, minsan may bayad pa, di ba? Babayaran ka pa, libre na yung travel. Hindi mo ba tatanggapin? Di ba? Hindi mo ba tatanggapin yung mga ganun biyay? So, nagulat lang din ako, unexpected, ang daming mga dumating na brands this year. So, hindi ko muna inano yung mga personal trip ko, but this year, half of the year, more than half of the year, sabi ko sa mga Burr month, gusto ko naman magpunta tayo sa mga bansang gusto ko, and mga mga hindi pa natin napupuntahan. So, ayun nga guys, ngayon nag-a-apply tayo ng visa. Inaantay ko lang yung schedule ko. Nag-a-apply tayo ng visa para makapunta naman tayo sa malalayong lugar. So, hopefully, ma-approve tayo sa mga visa application natin. But, yeah, ngayon is nasa Starbucks ako, magkakape lang ako kasi ito pa nga, 'di ba? Sorry, ang dami kong sinasabi. So, ito na nga, 'di ba? Pag work trip kasi, pag mga brand trip yan, Japan Tourism, Taiwan Tourism, tapos mga GCash, may mga kailangan na i-deliver na video. So, ang dami ko pang kailangan na ma-edit for Japan. Di ba yung trip namin sa Japan, kailangan ko pa mag-edit ng video. Tapos sa Taiwan, meron pa akong isang video na hindi na i-edit. So, kailangan ko pa edit yun. Tapos yung GCash trip, di ba sa Taiwan, na panood nyo sa last vlog, may GCash din ako na trabaho doon. Kailangan ko rin i-edit yun. So, ang dami kong i-edit na video. Tapos, eto pa, sa dami na ng trabaho ko, nagdagdag pa ako. Ngayon naman guys, nag-aaral ako ng Korean language. Gusto niyo, wala na nga akong oras sa sarili ko. Di ko na nga alam kung paano isingit sa schedule ko yung mga ginagawa ko sa buhay. Nagdagdag pa talaga ako ng isa pang. So, nag-decide ako na mag-Korean language. Kasi di ba nakwento ko sa inyo na nag-Korea ako. Gusto kong matuto mag-Korean. Online lang naman siya. Second day ko ngayon. So, kailangan ko mag-review. Magre-review ako ng lesson, mag-i-edit ako ng videos, mag-apply ako ng visa. Parang
minsan gusto ko na lang isipin paano ko ba magkakasyahin yung sarili ko sa schedule ko, 'di ba? So, I'm really sorry. May mga friends nga ako na nag-i-invite na lumabas. Minsan di ko na nga sila na, ano mo yun? Parang iniisip ko, paano ko ba isisingit sa schedule ko yung mga nangyayari sa life? But anyway, kakain muna ako kasi hindi pa ako nagla-lunch. So, ito na lang din yung lunch ko, guys, kasi tinatamad na ako na umalis. Dito na ako magla-lunch sa Starbucks kasi nga, magre-review pa ako. Magre-review ako ng Korean lesson. So, may 2 hours pa before my schedule for the visa appointment. Magre-review muna ako. Kasi minsan okay din kasi kapag nag-review kayo in advance, no? Kasi para mas nagigets mo yung lesson. Parang feeling ko bumalik ko sa pag-aaral. Alam mo yun? May mga binibigay silang materials na re-reviewin. Para pag nagsasalita na yung teacher ko, nagigets ko. Kasi minsan ng first session, sabi ko, parang hindi ko pa nabasa yung iba, no? Parang pag nag-ano ka lang, parang pag aaral ka lang sa school na minsan mas nagigets mo yung professor mo pag nag-review ka, di ba? Hindi naman lahat matututunan mo sa professor mo, di ba? Kailangan talaga minsan magre-review ka para may idea ka. Yung gagawin ko ngayon. Tapos, dami kong problema sa buhay. Dami kong videos na i-edit. Mag-aaral ako ng Korean lesson. Mag-apply ako ng visa. Ito pa, wala akong ma-upload sa YouTube na kasi nga, ang Japan, hindi ako nag-YouTube. Sabi ko, shucks, anong i-upload ko sa YouTube? Di ba? So, sabi ko, sige, samahan nyo na lang ako sa ginagawa ko muna sa Pilipinas. Hindi pa ako makatravel kasi ang dami kong i-edit na videos. Yung passport ko, isusurrender ko. Mag-apply ako ng visa. So, 2 weeks akong hindi makaka-abroad. Gagawin ko. Chill muna ako dito. Mag-aaral lang ako sa dito. Yan, chikahan muna tayo dito. Nandito ako sa may Starbucks, sa may One Plaza. I think sa Makati to. Pakita ko sa inyo. Ayun, Makati. Sa may, ito De La Rosa. Ito Rufino Street, no? Nag-work ako dito malapit sa may Enterprise. Tsaka sa may Rufino, nag-work din ako dyan dati. So, ito yung Starbucks. Ayan, para nagigets nyo rin yung pinagdadaanan ko sa buhay na although fulfilling naman din yung trabaho, pero ang daming mga kailangan mong gawin off-cam. Especially if mga brand trips, no? Minsan lumalabas din ako sa comfort zone ko kasi YouTube talaga is my comfort zone, guys. Kasi pag open ko ng camera, yun na yun. Hindi na ako mag-iisip ng script. Ngayon, mag-i-edit ako ng video, mag-iisip pa ako ng script, di ba? Yung script writing pa lang, ilang oras na yun. Kasi yung isang trip nyo, isa-summarize mo siya in just 1 minute, 2 minute video, di ba? Sa YouTube kasi ganito, kung ano talaga yung nangyari sa buong araw ko, pinapakita ko sa inyo. So parang hindi ako nahihirapan kasi wala masyadong edit, no? Kung ano lang nangyari, yun na yun. But if brand trip, kailangan i-compress mo yung idea mo, paano mo siya sisimulan. Hindi ako na-stress, but kain muna tayo. Sticky cinnamon ba? Kasi ito pa, hindi ako maka-gym, di ba? Kasi nga, dami kong... pero hindi yun magandang excuse. Huwag niyong gayahin. Hindi magandang excuse. Dapat hindi mo in-excuse na, busy ako, hindi ako mag-gym, but sige, mag-gym tayo. Kasi napilitan na ako. Nasabi ko na dito na bawal siya excuse, di ba? Yun guys, nag-enroll pala ako sa LinguaLearn, no? LinguaLearn yung aking school for this Korean class. Pero second session ko pa lang, so wag kayong mag-expect na may, di ba, dami ko na agad alam. Kasi yung first session namin, nag-aral pa lang kami about mga alphabet, Korean alphabet, mga A, O, U, E, I. Di ba kasi sa Korean, ang dami nilang ang Korean, meron sila mga letters or sounds na wala sa kanila. For example, letter V, yung name ko, Marvin. Wala naman silang Marvin eh. So sa kanila, Marpin. Parang nasa letter B or letter H na pin, Marpin, parang Marpin. So, kailangan ko lang matutunan yung mga yun. So, may materials naman silang binibigay, yun yung inaaral ko ngayon. Pero wag kayong mag-expect, baka naman isasama ko lang kayo sa journey ko, ha. I'll try my best. Parang 2 times a week, 2 or 3 times a week lang yung klase ko kasi hindi ko kaya mag-everyday, guys. Ang daming ginagawa ko sa buhay. Sinisingit ko lang ito dahil ang dami kong gustong ma-achieve. Alam mo naman. At sa Capricorn, dami gusto gawin sa buhay. Wala pa kami dun sa mga sentence ha. Like letters pa lang kami. Wala pa kami dun. Baka mag-expect kayo na parang annyeonghaseyo, Marvin. Ano nga ba yun? Annyeonghaseyo, Chunon Marvin imnida. Di ba ganun? Hello, my name is Marvin. Parang ganun. Ang mga alam ko lang yung mga basic pa lang. Pero hopefully as we go along, di ba, matutunan natin yung mga wait lang. So, napakinggan ko lang yung mga kung paano nila binibigkas. For example, Let's begin with each vowel twice. 1. Two. O.
Magkaiba pa yung A tsaka O. O. U. U. Fine. Basta meron pa silang Di ba may sa atin A, E, I, O, U. Sa kanila meron pa silang A, O, U, So doon ako nahihirapan pa lately. Ba't kailangan ko na mag-aral guys? Mamaya ko na kayo. Baka mamaya pa sa lesson namin, wala na naman akong maambag, di ba? So yun guys, kakatapos ko lang mag-submit ng ating application ng visa. Sige na nga, sasabihin ko na kung anong visa yung ina-apply natin. So nag-apply ulit tayo ng Europe visa. Yeah! Alam ko gusto niyo ng Europe, di ba? Matagal ko na talaga gusto mag-Europe. Wala lang akong oras para mag-apply ng visa kasi ang dami kong work trip, ang daming trabaho. Wala akong time na mag-submit ng passport. So ngayon nagkaroon tayo ng free time dito sa Manila. So nag-apply na tayo ng Europe visa. Hopefully ma-approve ulit tayo. Tapos nag-apply na lang din ako sa Spain, sa embassy ng Spain, no? Last application ko ng Schengen visa, ng Europe visa. Sa Spain na-approve naman tayo. Although mas mahirap daw yung Spain compared sa ibang countries. Pero kasi na-approve naman tayo last time. So, sabi ko Spain na lang ulit din ako mag-a-apply para may at least makita nila, 'di ba? Na parang okay, na-approve na to last time, baka may mas more chances, no. Pero sabi nila may mas madali daw yung ibang countries, no. So, yung Schengen visa, guys, kapag na-approve ka doon, kahit sino mag-approve sa iyo, Spain, France, Germany, Switzerland, kung sino mang bansa yung mag-approve sa iyo, pwede ka pa rin maka-visit ng kahit anong bansa sa Schengen country sa Europe, no. Though mas maganda, I think mas okay na kung saan ka nag-apply. For example, ako Spain, dapat pumunta ako ng Spain or yun yung parang first ko na napuntahan. Kasi may napanood ako dati kay Enchong ba yun? Enchong D. Parang nag-apply siya ng, for example, Paris visa. Tapos pumasok siya sa ibang country. Medyo nagka-problema siya. No? So hindi kasi natin masasabi din eh. So mas maganda kung anong i-applyan mo na visa, doon ka muna papasok para walang problema. Nandito na pala sila sa may Ayala Ave. Ayan yung sa may visa center ng Spain, no. Dati iba yung area nila pero ngayon nandito na sila sa may Ayala Ave. Yan. Dito tayo nagwo-work dati sa may Ayala area. Tapos itong visa application ko guys, nagpa-assist ako kasi wala akong time. Same pa rin kung kanino ako nagpa-assist last time ng application kay SMB. Lagyan na lang natin yung Facebook ni SMB Travel and Tours dito. Kasi last Europe visa ko, sila din nag-asikaso, na-approve naman tayo. Sabi ko sa kanila na lang ulit ako magpatulong kasi nga wala akong oras mag-asikaso. Ang dami kasi yung requirements. Alam, daming requirements na kailangan ayusin para sa Schengen visa. So, if wala rin kayo masyadong time, you can also ask assistance kay SMB, no? Ayun guys, Enterprise Building. Nag-work ako sa building na to dati. Ito yung office namin before. Sa may roof, Paseo Corner, Ayala Avenue. So, ito na yung Ayala. Ayala Triangle. Na-miss ko mag-Ayala Triangle. Ayun sa tawid lang, no? Gusto niyo ba mag-Ayala Triangle? Yan. Medyo patay na oras kasi ngayon so wala pang tao. Pero mamaya pag uwian na, dumadaming tao dito or kapag lunch break, ganyan. Dito yung BDO pala. Actually, the other day, nandito rin ako sa may BDO dito kasi andito yung kumuha ko ng bank certificate. Tapos, yung branch head nila dito, subscriber pala natin. yung branch head nila dyan, subscriber natin. So, nakilala tayo. Kasi yun, nagchikahan pa kami dyan ng branch head sa BDO. Hindi ba malaban yung mga sinabit yung requirements for the Schengen visa application? Sige, with assistance kasi ito ng SMB, no? So, pero sasabihin ko sa inyo, yung mga documents na prepare ko, tsaka yung mga documents na si travel agency, si SMB yung nag-prepare para if gusto nyo rin mag-Europe, meron kayong idea sa mga, ano bang documents yung kailangan, ha? Maghahanap lang ako ng matatambayan kasi ang init. Guys, tatawid tayo sa may Ayala Triangle. Pag mga Christmas, ganun, meron dito mga light show, Christmas lights, no? Pero ang tagal ko na kasi hindi napapadpad dito pag Pasko. I'm not sure kung meron pa mga light show dyan. Tara, tawid tayo Ayala Triangle. Nakakamiss din yung area na to. Madalas tayo tumambay dito eh. Before. Tawid tayo guys. Life in Manila. Life in Manila ang atake guys. Ang init. Papakita ko sa inyo yung skin ko. Hindi na bumalik yung kulay ko. Sa laging yung mga travels natin puro sa initan. Hindi na bumabalik yung dating kulay ko. Pero mamasyal tayo dito sa Ayala Triangle. Dati tumatambay-tambay lang din ako dito. May mga cafe dito na hindi ko masyadong natatry dati kasi syempre magkano lang naman yung sahod. So, i-try natin ngayon. Ano na kayo mga cafe dito? Di ba pag Pasko, nakita niyo na ba dito pag Pasko may mga Christmas light dyan, di ba? Makati Buildings. Ayan, dito may mga cafe sa gilid, di ba? Parang nag-iba na yung Ayala Triangle. No? Or matagal na ako hindi napapadpad dito. I'm not sure kung matagal na to pero ngayon ko lang to nakita guys.
Itong meron silang pa waterfalls dyan. Ngayon ko lang nakita. Matagal na ba to? Comment down kung matagal na yan. Pero ngayon ko lang siya ulit nakakita. Tagal ko nang hindi napapadpad dito sa Ayala Try. Tas may One Ayala na. Oo nga, may One Ayala Mall na pala dito. Dati dito ka nagpapanggap ng mga jogging-jogging after office, no? Yung panggap-panggap lang. Hello po. Minsan takbo-takbo ka lang dito. Kunyari healthy ka pero gusto mo lang makasalubong ng mga gwapong nag-jogging. Di ba? Mga style ko dati. Tapos after nun kakain, ay wala pa rin ako pambili nun. Kaya pumapayat ako dati. Kasi magja-jogging ka, tapos after jogging, uwi na. Wala nang mga tambay-tambay sa kape. Ngayon kasi, magja-jogging ka na mga 30 minutes or sabihin mo 20 minutes. Tapos kakain ka ng 1,000 calories. Kape na matamis, cheesecake, no? Dati hindi uso yun eh. Sightseeing lang talaga. Yun lang, jogging-jogging ka lang dito. Tapos may makakasalubong ka. Wala, gwapo yun. Tapos mapapatingin ka ng konti. Pero kunyari, hindi ka affected. So after yun, wala na. Pagpasok tayo, parang lumabas ako, bi. Pero ang ganda sa area na to, oh, di ba? Mga puno. Ang isang pangarap ko lang talaga magkaroon tayo ng winter. Or kahit autumn na lang. Kahit wala ng snow, no? Yung autumn feels ba na maglalakad ka sa park na tatas ang lamig? Fantasy. Ngayon kasi fantasy sa pawis. Iba na rin yung mga stores. Ayun dyan, yung mga pangalan ng stores ba? Ang tagal ko na rin kasing wala dito. Iba na siya, no? Dati mga Banapol, di ba ganun yun eh. Sinaalala ko dati parang pag bagong sahod, Banapol tayo, di ba? Kasi parang sobrang luxury ng cheesecake dati sa amin. Pag naka-cheesecake ka parang, bro, hindi ka napapansinin ng mga katrabaho mo kasi ibang level ka na, nag-cheesecake ka na. Nung panahon namin, ganun yun eh. Pag maka-Starbucks ka parang, pagpapasok ka sa office, as may Starbucks ka parang, wag niyo akong kausapin today dahil hindi tayo magka-level. Di ba? Hindi tayo magka-level, may Starbucks ako. Ganun yung mga simpleng bagay dati, no? Na nag-work sa Makati. Ito na yung One Ayala, I think. Ito yung bagong office, bagong condo yata. So yung company ko dati na pinagtatrabahuan, so may mga nag-ano pa dito. Kuya, gusto ko rin yung ganyan, yung parang hinihila-hila mo ako, hindi lang aso yung hinihila mo. So, sana nga ba ako? Ang hirap ng mabilis ma-distract. Anong sinasabi ko? Yung office namin. So yung office namin, dati sa may Enterprise. Ngayon lumipat na sila, nandito na sila sa One Ayala. So this new buildings na social. So today is a Wednesday, no? May mga tao nagre-relax dito. Wala kayong trabaho, guys. Sana all pinanganak ng mayaman, no? On a weekday, nagchichill lang dito sa may Ayala Park. So tingnan na natin yung mga kapihan. Itong Greyhound, matagal na ba yan? Hindi ko na maalala. Hindi ko pa kasi kilala yung mga ganyang brand nung kapanahunan ko. Di ba? Nung kapanahunan ko, kapag may mga ganyang brand, hindi ko yan napapansin kasi hindi ko naman yan papasukin eh. Pag mga ano lang, for example, Chowking yan, nare-retain yan sa utak ko. Pero itong Greyhound, I'm not sure kung meron na yan dati, parang hindi ko maalala. O baka meron na. Greyhound. Manam, parang walang manam nung kapanahunan ko, so bago tong manam na to. Pizza PST, okay. Parang bago din yan. Hindi ko na naabutan tong Pizza PST. Proper Coffee Roosters. Iba na rin yung cafe. Hindi ko na rin ito naabutan nung kapanahunan ko. So mga bagong generation na. New gen. Bago na rin to. Hindi ko rin alam to. Pero wag mo na akong pakita sa vlog. Ay, bakit? Shy type ka? Sige, go picture tayo. So yan, may mga nakita pa tayong viewers ang pawis na ako pero labarge. No? Pero shy type sila. Yun nila makita sa vlog. Knock. Bago rin. Alam mo, wala nang yung kapanahunan ko iba lahat. No? So parang lahat sila, hi kuya. Hi guys. Woo! Common man, iba lahat. I therefore conclude, new generation na. Hindi ko na naabutan yung mga restaurants and cafes dito. Sorry, na-realize ko, hindi yata to One Ayala Mall, no? Kasi ang One Ayala Mall malapit sa Ayala Station ng MRT, di ba? Gawa-gawa ko. Hindi ko alam anong tawag sa building na to, pero parang bagong building yan. Tara, pasok na tayo. Explore natin yung mga bagong nangyayari dito. Starbucks ulit. Wala bang ibang matatambayan dyan? Guys, ito pala yung pangalan ng mall, the shops. Ayala Triangle Gardens pala, sorry. Okay, so Starbucks. Actually, maganda rin yung Starbucks dito, ah. Pero hanap tayo ng ibang matatambayan. Amici Salad Stop.
Yun no. As pa-healthy tayo sa salad stop. Nagi Sushi, to Japanese restaurant naman. Okay. Alam mo, parang feeling ko parang akong turista sa sarili kong bansa. Parang turista ako. Parang first time ko nakita yung mga tindahan dito. Sabi ko, okay, may mga ganito na pala dito. Ayan, yes. Okay. Marketplace, grocery. So yun guys, bumalik na lang ako dito sa MOA kasi para malapit sa bahay, and then mag-grocery din ako. Kailangan ko pa nga mag-aral. Gusto mo yung dinagdagan pa natin yung mga responsibilidad natin sa buhay, pero ginusto natin to. So kailangan ko pa mag-aral ng lesson ko mamaya. May klase ako mamayang gabi ng Korean class. Pero sige, magkape muna tayo. Maghanap tayo na matatambayan dito. Ay, hindi ko pa pala nasasabi yung requirements sa Spain visa application. Sige, wait lang. Hanap ako na matatambayan. Hi guys! Yung mga namin tayo. Anong name mo? Mama. Daniel. Daniel. Po. At saka si Mami Josie. Hi Mami Josie, sayang wala ka dito. So guys, saan tayo tatambay? Gusto ko sana sa cafe para makapalaptop ako. Sa mga restaurants kasi nakakahiya, ano mo? Ito, Hoshino Coffee. Di pa ako nakapuntry dito. Try natin. Yes. Hoshino. Mahal ba dito? Ay hindi, parang more on food din, no? Parang pagkain din eh. Wala ba silang cafe talaga? Meron din naman. Actually. Okay naman yung Hoshino Coffee. Kaso, daming tao. Para more on restaurant kasi siya. Gusto ko sana yung medyo tahimik lang. Na makakapag-kape-kape lang tayo. So guys, meron na ditong yakiniku like. Di ba sa Japan, yung parang affordable na yakiniku. Pero sabi nila iba din yung lasa dito. I'm not sure. Meron din cafe, Mediterranean. Ang dami na palang mga bago dito. Cafe, Mediterranean. Dictionaria. Sports. Tayo tatamba. Wala akong mahanap na tambayan na medyo tahimik lang. Guys, wala akong mahanap na parang tahimik na lugar. So, kain na lang muna tayo ng matinong lunch. Tapos, grocery. Tapos sa bahay na lang ako mag-aaral. Gusto ko magluto. So, wala na akong oras pala. Mag-aaral pa ako. Or mag-aaral tayo habang nagluluto. Habang nagluluto, mag-ano tayo ng bus. Yung mga kanata. Ganun yung pronunciation ng Koreano. Kanada. Or yung mga ice cream. Ice cream. Diba? Yung mga natutunan ko. Ice cream. Bus. Kanata. Ano pa? Yun lang yung natutunan ko. Ayan, medyo na-miss ko. Matagal na ako hindi nakakain dito. Hawker Chan na lang tayo, guys. Singapore to, no? Singapore brand ba ito? Tara, kain tayo. Let's go. Guys, kwento ko na sa inyo yung visa application. Baka makalimutan ko na naman to. So, ang process ng visa application, di ba, with assistance kasi ako ni SMB Travel and Tours. So, una, nag-fill out muna ako ng application form. Tapos, tinulungan ako ni SMB na mag-avail lang, parang mag-schedule ng slot. Mag-schedule ka ng appointment sa Embassy of Spain. So, sinabi ko sa kanila yung available na date ko. Tapos, habang nag-aantay ako ng appointment, ginagather ko na yung mga documents na kailangan ko. So, ito yung mga ginather na documents ko. Tapos mamaya, sasabihin ko rin yung mga documents na si travel agency na yung gumawa. Kasi nga, with assistance from them. So, ang mga ginather ko, first, bank certificate. Tapos, kailangan bago yung bank certificate mo, issued at least 10 to 15 days before your appointment date. So, 2 days ago lang ako kumuha ng bank certificate para bago talaga siya. Tapos, nagpa-photocopy ako ng aking certificate of business registration. Kasi diba self-employed ako. Kung employed ka, kailangan mo ng COE, Certificate of Employment. But ako, Certificate of Business Registration. Kailangan ko ng tax return. So, yung 2025, yung last year ko na tax return. Tapos, photocopy of picture. Photo ng picture. Sabi, dalawa yung kailangan. Pero actually, isa lang hinanap sa akin ng visa application. Tapos, photocopy ng, if meron kayong mga PRC ID, ako, sinend ko na lang din yung PRC ID ko. Tapos, ano pa ba? Kailangan mo ng original birth certificate. Photocopy lang yung sinend, pero dapat yung original na birth certificate, dinala ko na lang din, pero hindi nila kinuha. Photocopy lang kinuha. Tapos,
Kailangan din ng if kasal kayo, marriage certificate. Tapos, yung copy ng original passport. So, dalawa yung passport ko, yung new passport tsaka old passport. Hindi na nila kinuha yung old, yung new passport lang. Pero kailangan mong i-photocopy lahat. Both yung new tsaka yung old passport. I-photocopy mo lahat ng stamps, visas, yung front, yung back. Tapos colored daw. So, kinolored photocopy ko lahat ng yun. And then, if meron kayong mga land titles, proof of ownership, you can also do that. So, yun yung mga prepare ko on my own. Tapos si SMB, siya yung nagbigay sa akin ng appointment confirmation. Tapos yung mga flight ticket reservation. Kasi kapag mag-avail kayo ng service nila, usually sila na yung mag-aasikaso ng mga ganun. Parang, di ba yung mga travel agency, meron silang way para makabook ng flight na ipapakita for visa application. So, flight ticket reservation, hotel reservation, tapos day-to-day itinerary sila na rin. Pwede rin naman ikaw gumawa kung gusto mo, pero in my case sila, travel insurance, tapos other supporting documents from the travel agency. So basically ganun. At least hindi na ako mamumroblema na mag-book ng mga flight, yung mga hotel, kasi sila na yung nag-asikaso ng mga ganong documents na ipapakita ko. Yung sa akin lang talaga yung mga personal documents. Kasi ang binayaran ko sa visa is 6,420. 6,420 for the tourist visa application. Tapos of course, if mag-avail pa kayo ng service ni travel agency, I think you will also pay for that. But for transparency, yung service ni travel agency is sponsored kasi on my end. So wala na akong binayaran dun sa services niya. But I think may babayaran pa kayo dun. Yung mga parang flight ticket, na gano'n, mga insurance, you have to pay for that. So 6,400 for the visa plus the fee from the travel agency. I'm not really sure kung magkano. Better to contact them na lang para makita nyo kung magkano. So basically, yun yung process ng visa application. So kung titignan nyo, ang dami talagang requirements, no? Kaya ang hirap, minsan ang hirap maging Pilipino, no? Yung parang gustong pumunta sa isang bansa, mag-visa ka na lang. Unlike yung friend ko na si Kim, di ba, Korean friend ko, mag-Europe siya, parang book lang siya ng flight, tas yun na yun. Sa atin, parang every travel natin sa mga matataas na bansa, kailangan natin patunayan yung sarili natin. Nakakapagod na may kailangan ka laging patunayan. Nakakapagod na kailangan mo lagi mag-request ng mga bank certificate, mag-ayos ng mga documents, di ba? So, yun talaga. We have to face the reality na ganun yung ating kalagayan. So, kailangan natin gawin yun. Kaya sabi ko magpapatulong na talaga ako sa travel agency kasi hindi ko na kaya mag-ayos ng ang daming requirements. Tapos wala pa ako masyadong oras. Sobrang laking tulong talaga na may ibang nag-aasikaso. Parang sasabihin niya lang sa'yo, okay sir, ito yung mga kulang mo, ito yung mga kailangan mong mga ITR ko, mga bank certificate ko. Pero yung ibang mga requirements, sila na bahala. Kaya para less na hassle, no? Guys, dumating na yung order natin dito sa Hawker Chan. Crispy pork. Niloko ko lang din yung sarili ko. Sabi ko kanina, wag na tayo mag-lunch, na lang, Starbucks na doble tuloy yung lunch natin. Nag-lunch ka na ng tinapay, nag-lunch ka pa ng kanin. Magandang pangitain, Marvin. One step closer to achieving our fitness goals. I love it. Ang sarap pa, crispy pork. Fairness. Cheers. Cheers. Ay po. Sorry. Nahulog pa yung camera ko. Take 2. Baka mahulog na naman. Parang bakit hindi siya nakakabit ng maayos? Kinakabahan na ako sa camera ko. Guys, grocery time. Kinakabahan ako, ba't parang mahuhulog yung camera ko? Kailangan ko mag-grocery ng pang 1 week. 1 week worth of grocery. So let's go. Guys, kailangan ko ng saging. Come with me. Let's make this memo choice. Ba't may lakso ng choice? 111 pesos. 6 pieces. Magkano yun? Nakatabingin na yung camera ko. 111 divided by 6. Magkano yung isang peraso? 18. Medyo maliit siya for 18 eh. Maliit yung isa for 18. Okay lang naman sa akin kasi medyo ganun talaga yung presyo ng saging, di ba? 20, 30 per piece. Pero ang liit. Sige, okay na yan. 18 pesos. Orangey. Ay, ito pa. Isa sa mga Korean word, di ba? Orange. Meron sila mga loan words. Yung mga parang hiniram nilang words. Orange, no? Ang sa kanila, orangey. Orangey. So, kailangan natin bumili ng orangey. Medyo bulok. Magkano? Ang mahal, ah. 189, 2467 na maliliit. Nasa anong henerasyon na ba ako? Ba't ang mahal? Parang cat lang siya yung size niya. Alam mo yung cat, yung maliliit na orange. Tapos 189.
6 pieces, 189. 189 divided by 6. 31 pesos yung maliit na on. My gosh, my gosh. Sobrang mahal na talaga ng mga bilihin, no? Kasi imagine mo yung sahod ng normal na minimum wage earner, magkano lang, di ba? Tapos yung mga bilihin. Diyos ko day, hindi tumutugma yung kamahalan ng mga bilihin sa sahod. Pero gusto ko talaga ng orangey. I want some orangey. Wala bang mas mura? 175. Ito mas malalaki ng slice. Pwede naman. Tamis kaya to? 245. 5 peraso, 150. Parang 30 each, no? Ano ba? 150 divided by 5. 30 pesos. Gawin ba natin? Pero sige, mas malaki ng konti ito eh. So, 30 pesos ang isa. Or else, kamote. Our favorite kamote. Pero sa totoo lang, hindi matatamis yung kamote dito. Wala pa rin ako nakikita ng kamote na kasing tamis nung sa mga karatig bansa. Karatig bansa, hindi pala. Japan, mga Korea. Ay, violet lang yung kamote nila. Wala sila yung yellow. Parang hindi kasi matamis tong violet. Mga ganito din. Based sa experience ko na pagbili dito sa grocery na to, pag violet, hindi siya matamis. So, 117 yung 117 yung dalawa. Sige, bibili lang ako ng dalawa. Baka mag-crave lang ako. Sige, pwede na siguro. They say, love me. Say, love me. Just pull this Chanel. Pull this Chanel. They say, love me. Just pull this Chanel. Sino bang magluluto? Bili tayo ng manok. Anong lulutuin ko? Kaldereta. Oh, kaldereta. Gusto mo hindi ka marunong magluto tapos yung mga gusto mong lutuin yung mahirap. Kaldereta or mga... Ano bang masarap lutuin? Pineapple chicken. Charot, hindi ko kaya yan. Adobo kaya, no? Favorite ko adobo eh. Try ko kaya magluto ng adobo na version ko, kung kaya ko. Gusto ko yung medyo matamis na hindi masabaw. Alam mo yun? Sarsya lang. Tapos medyo may tamis na alat. Kaya ko kaya yun? Sige, try natin. Ay, nawawala-wala yung camera natin, B. Ito may mga ganito silang fruits na assorted. 71, mahal. Sige, bili tayo para pang merienda natin. Pag nagtitingin-tingin tayo ng TV, at least meron tayong merienda. Ito, 60 pesos. Orange, ayan no, assorted na. Tsaka may salad na sila. Bili tayong salad. Guys, makilala tayo si Sir Bong. Hi, Sir Bong. Taga saan kayo? Villamor, Pasay. Ah, taga Pasay lang din. Hi, hello po. Dito. Ay, kayo pala. Lagi ka namin pinapanood eh. Hi, nice to see you po. Nice to meet you po. Sige. Ingat po. Bye-bye. Kaya, anong pag mag-aadobo ko, anong cut yun, kuya? Breast na lang para healthy. Oh, para healthy. Akala mo talaga. Akala mo talaga healthy. Madami yung half kilo, kuya. Ako lang yung kakain eh. Madami yan. Ah, ganyan yung isa, no? Siguro mga 3 para may stock lang ako. Yes, bili tayo ng breast part. Ay, sorry. So, ang kilo niya is, ano yung breast? Ito, 275. 1? Gano? Ah, sige, go. 1.2 kilo. Guys, ipapachop ko na kasi hindi ako magaling mag-chop-chop ng mga... So, sabi ko pang adobo, tas breast part na lang para medyo magandang parts, no? More protein than fat. Parang anda mo. Naging waray ako bigla. Madamo. Ang dami ng binili ko. Pero 1 week naman ako. Magluluto-luto na lang ako in the next few days. Diba? Marami tayong manok. Thank you kaya. Thank you so much. Yan, more than 1 kilo yung manok natin. Actually, parang meron din sila mga salmon ba to? Salmon ba to? Malang salmon, no? 984 yung kilo. Tanige. Oo nga, salmon. Pero parang sarap ng salmon. Shrimp is 499 per kilo. Mahal pa rin ng salmon. My gosh, 984 ang kilo. 984. Pwede bang bumili ng 1/10? 1/10 divide by 10. 98 pesos. Pwede ba yun? Kaso baka konti lang yun. 1/4. 984 divide by 4. 240. Bili tayo ng 1/4. Para makatikim lang yung dila natin ng pangmayaman ba. Mag-salmon tayo. Tara. Maya. Fresh naman siguro to, no? Sarap mo. Ang sarap eh. Salmon, kuya. Tatanong tayo. 984 ang kilo, no? Pwede bang 1/10?
Hindi, joke lang. Ano yung pinaka pwedeng maliit na mabili? 1/4? Pwede naman po natin dito. Ito mga ilang kilo to? Isang kilo kaya? Ilang kilo yan? Half kilo? Half? Siguro mga half niyan. Sige. Thank you po. So, ang budget natin pang 1/4 lang na salmon na. Kung tayo masyadong ano kasi yung mahal. Sige kuya. Dalawa yan o isa lang? Dalawa. Okay, yan. Alin po ba? Pipili ako? Sige, ito na lang. Ay, ikaw na kuya, mas magaling kaya. Anong mas maganda dyan? Sige, yan na. 260 guys ito. Di ba kakiperanggot lang siya. 260 pesos. Kaya pala, mahal yung mga sashimi sa Japan, no? Hindi, mahal ba? Oo, medyo mahal. Mahal pala talaga ang salmon, no? Pero para lang mapanindigan natin yung social climbing era. Para pag nag-IG story ka, by the way, I just finished cooking salmon. Kasi mga makaka-view ng IG story mo, oh my God, salmon, si Marvin nagsasalmon. Parang ibang level, di ba? Parang hindi nila alam. Kakaperanggot lang yung binili mo. Bili tayo ng carrots siguro, no? Ang ganda ng carrots na to, ah. Fairness, medyo makinis siya. Parang nag-i-skincare tong carrots, oh. Ang ganda ng skin ng carrots na to. Skincare reveal. No? Parang laging nagsiserum. Nagsiserum ka everyday, no? Sige, bili tayo, pang snack. Oh, pang snack. Ginawang snack yung carrots. Magkano to? 81. Mahal. Ito na lang, kasi maliit. Sige, ito na lang 70. Ayan, guys, ito yung orange na kamote. Nakita ko na. Nasa ibang ano na siya. Iba na yung kanyang lagayan. Hindi na kagaya ng dati. Mas mura to 73, pero mas maninipis. Pero kahit manipis, wag mong lalaiting kasi mahaba. Okay? Manipis pero mahaba. So, masarap pa rin yan. Yung mga ganitong kamote. Okay guys, we are back here sa ating bahay-bahayan. At kita mo naman walang kalaman-laman kundi tubig. Diba? Tubig lang. Pag may bumisita sa akin, kawawa naman. Wala akong magpakain. Papakain ko na lang yung... Uy! Charis. So, bali ang magkano lahat? Bali na pa grocery ko for 1 week. 2,118. Mahal mag-grocery, di ba? Ba't bali ko tong camera ko? Nangyari sa'yo? Nag-taxi ako from MOA to my condo. Kasi, ang init eh. Sorry, ang init. Tapos yung Grab driver, ang dami niyang reklamo kasi ang ano daw, like, may mga nakasarang daan, ang dami niyang sinasabi na parang galit na galit siya. Tapos ako parang, para bang kasalanan ko? Minsan may mga ganong driver, no, na parang kapag may mga nangyayaring masama sa kalsada, parang sinisisi nila na nag-book tayo sa kanila. na para bang kuya, parang kasalanan ko na binook kita na parang na-hassle siya, ang daming sarado, lumalayo daw kami, tapos ang dami niyang sinits. So ako parang, tahimik lang ako ba na parang, bakit parang kasalanan ko? Nag-book lang naman ako ng Grab kasi init. Tapos, pangkabuhayan nyo naman po yung pagdadrive. Parang kasalanan ko. Di ba? Bakit parang kasalanan ko? Minsan may mga ganong driver, yung parang kapag may mga nangyari, parang, bakit ako? Parang kasalanan ko, kuya. Anong gusto mong gawin namin? Bumaba? Baba na lang kami sa kalsada? So anyway, ito yung mga pinamili namin. Salad number 1, salad number 2. Bumili na lang ako kasi tamad ako ng ganun-ganun pa ng salad. So ito, ready to eat na. Salad number 2 and I have salad number 3. At least meron tayong salad. Maging healthy man lang tayo kasi maano na naman, kakatapos ko lang nung Japan trip. No? Ang dami naman kinain sa Japan. Like, ang sarap kasi kumain. So yung weight ko and yung health ko is hindi na naman giving. Ay, sorry. Fruit, number 1. Fruit. Assorted fruit. Melon. Just in case gusto kong alam mo yun, merienda. Dito ba dapat or dito? Kaso baka mag-freeze siya pag dito eh. And then, where are the carne? Ito yung chicken natin na nabili na more than 1 kilo. Dito sa ngayon. Hindi ko sure kung ngayon ako magluluto or some other days na tinatawad ako magluluto. Egg number 1. Egg number 2. Mahilig ako sa egg. Kung kilala nyo ako, mahilig ako hindi mahilig ako sa egg talaga. I love eating eggs. And cucumber. Pero medyo maliit yung cucumber, no? I have some cucumber dito. Oh my gosh, parang nagiging totoo na yung bahay ko. The bahay-bahayan is getting real. Orange. Ang liit ng ref ko. Sa totoo lang, di ba? Ganyan lang yung ref ko, oh.
So pag may binili ako, ayan. Darating din tayo sa point ng life natin na dalawa yung ref natin ginaganon. Parang pagbubukas mo dalawa na, tapos parang puno ng pagkain. Carrots. Nakabili ako ng kamote. Nakita natin yung kamote na ganito. I think better to. Hindi ko na i-ref to. And then, saging. Nire-ref ko ba yung saging? Huwag na. Okay na yan. Yan. Pwede na ako magpabisita, may pagkain na. Okay, time check. It's 5 p.m. May class ako ng 9, 5, 6, 7, 8, 9. 4 hours pa naman before my class. Inisip ko kung mag-gym muna ako or mag-jogging muna ako. Kasi talaga parang tumaba na naman ako. Parang konting araw lang tumataba na naman ako. Sabi ko mag-gym kaya ako. Or mag-aral ako kasi baka mamaya wala na naman akong alam. Wala naman akong maiambag sa klase, no? Ano, ganda lang. Pag dating ng professor ko, okay, ano nga sa'yo, what have you learned last English ng ganun? Last lesson. Actually, ma'am, without disrespecting you, pero wala akong masyadong natutunan kasi actually I'm just here for the beauty. Mali pa. Ganda lang yung bag ko dito, ma'am. So wag niyo na ako tanungin sa mga ganyan, okay? I'm just here for the vibe and the ganda-gandahan lang. Hindi ako yung studios po na student. So if nag-expect po kayo na pag nasa klase like bibo po ako, marami akong natutunan, I'm so sorry. I'm not that kind of student. I'm just here to, so hindi ko alam kung ano bang uunahin ko, mag-aral ba? I-develop ko ba yung brains ko? Or mag-gym? Ganda. Pagandahin yung sarili. Nalilito ako. Ano bang mas importante? Beauty or brains? Mag-aaral ba ako or mag-gym? Or we can do both. Mag-gym muna ako ng 5, 6, 7, hanggang 6 tsaka 7. Tas 7 to 9 mag-aral ako. No? Pwede naman. Go? So yun guys, I think sorry, next time na lang tayo magluto. Tinatamad ako magluto kasi mag-aaral pa kasi ako. Tapos, sabi ko mag-jogging lang ako kasi medyo out of shape na naman talaga ako after the trip. So out of shape ako. Tinatamad din ako mag-gym. Kahit 1 hour lang, naisingit lang natin. Konting run. Magra-run lang ako around the area. Sakto wala ng araw. So yun lang gagawin natin. And then, I hope, quick life update lang, no? Kaya maybe in the next 2 weeks, wala muna ako international trip kasi wala akong passport. Sinurrender natin yung passport sa visa center. So hopefully magandang result para pag na-approve tayo, makakalabas ulit tayo ng outside Asia, no? Yun naman yung gusto nyo. At yun, isa sa mga gusto kong gawin na makalayo-layo tayo. And ayun lamang, no? That's it. So I think I have to end the vlog muna. Maraming salamat sa pagsama today. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!